both and many areas. Just to pray. Set aside a time to pray to the Lord. At dinagdagan pa ng prayer and fasting. We call it chain fasting. It's called chain fasting. Chain fasting. So, ibig sabihin, walang kapatid. At wala akong kaduda-duda, mga kapatid. Yung nangyari noong Sabado, ito ay bunga ng ating panalangin. That's right. And of course, as we pray, sabihin sa mga kapatid, kumanda ka na sa gagawin ng Panginoong Diyos sa buhay mo. Ulitin mo. Kasi yun po ang pinakamakapangyarihan doon, yung leverage na tinatawag. The power of prayer. And nabanggit mo ako kanina na ito pong si Brother Joel, Brother Raul, isa sa pinakamatinding tuwan-tuwa. Alam mo, hindi lang ako, si Brother Raul. Walang katapusan ang energy niya na bigay ng Panginoon Diyos. Amen? Noong Saturday, maraming nagulat. Ikot ka ng ikot, Brother Raul. Busy doon sa sound. Nag-preach. Mahirap gawin ito. Hindi lang nag-preach, pati music pa. Mga sigaw mo. Energy. Baka nyo? The secret talaga of energy is when pag natumpok mo na, sabihin sa katabi, natumpok mo na, ang focus ng buhay mo. Kasi pag hindi mo natumbok, kalap-kalap. And you know the meaning of kalap-kalap. Your energy is dissipated. Hindi mga doon sa pinaka-assignment mo. Lagi ko na binabanggit yung walang lusot ka rin. Lahat tayo may ganyan na assignment. And of course, lalo na, si Brother Rodel dito, sabi niya, mag-practice muna sa probinsya dahil may gagawin ang Diyos. Tingnan mo si Brother Amin, nag-umpisa na sa mga ngiring-ngiring, barangay muna. Doon pa sa Pangasinan. May Sister B, Pastor. Can you imagine? Never overlook the assignment. Lahat tayo. I've got to discover my overwhelming, precious, wow assignment from the Creator. Kasi kung ipapanalangin mo, siguro yun, mali-discover mo. Kaya excited po, mga kapatid, yung ating, yung kumpanya. Ano nga ba pangalan mo, Brother, yung kumpanya? Soundbox. Yung kailangan Darwin. Kailangan. Tapos yung kailangan. Yung kailangan. Joint venture. Joint venture as networking also. They were very hospitable. Sabi ko, nakakamararatan nito sa Brother Nick, ikot ang ikot. O di mong CR, nilipa. Doon sa detalye ng mga kapatid. Medyo mainit-init kung sa usapan namin. Dinala pa kami sa kami nila. Burger. Ano ba yun? Burger King. Ano ang kagalaan mga kapatid? Simple lang. Amen? Ano ba ang sabi ng isang preacher? Happiness is really a decision. Happiness is really a decision. 1, 2, 3, read. Happiness is a decision. Happiness is a choice.
So maliit lang na ginawa sa'yo ng favor. Kung ikaw ay galak na galak, lalong namumultiply yung mga favors ng ating Panginoon. Ngayon, balik na rin natin. Marami nang ginawa sa iyo sa buhay mo si Lord. Pero hindi mo nakikita. Hindi mo na-recognize. Parang naghahanap ka ba? Alam mo yung attitude niyo that will deplete your energy and that will really practically stop the blessing na nakahanda na package deal. Marami na nakadeploy ng mga anghel. Ready na i-deliver kay Sister Leia. Pinag-puri siya. Lagi kong time na. Ahead lagi. Nako, sabihin niya, let the blessings overtake her, not only follow her. Puri. Sabihin sa katabi yung totoo yan sa buhay mo. That's the law of the power of expectant faith. May sabi ng Mark 11:24, when you pray, when you pray, and ask for something, believe that you have received it, and you shall have it. Sabihin sa katabi kung maliwa ka ng tangyan mo na. Ulitin mo. Sigaw! You know what? Bakit sabihin mo lagyan mo na? You know, God loves to comfort you. Huh? Yes, God, to comfort you? Question, no? Yes. Kung yung tatay at nanay na natin dito sa lupa, lalo na kung bunso ka, kumbaga, tapos kulturang Pinoy. The most comfort is the bunso. Kumbaga. Eh kay Lord, ang turin siya, lahat tayo dito bunso. Ang Panginoon, kung makipag-deal siya, kung ibuhos sa'yo kung pagpapala ng walang makarapal, wala. Excited si Lord! Okay, Tagalog. Kaya sinasabi ko sa inyo, kaya sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manali kayo na tanggap na ninyo yun, at minatanggap sa akin. Hallelujah. Oh, brother, ano kaya ang susunod dito? No? See, but the Lord knows already what is in your heart. No? You will recall Joseph the Dreamer. Si Joseph the Dreamer, ang tingin ko sa kanya, talagang medyo nasobrahan yung pagkakalala ni Joseph. Ano, opinion ko lang naman yun. Kasi masyado siyang forward pagdating doon sa kanyang dreams. Nawala masama. Kaya nga lang. Sayang na, kumbaga, ma-edify yung mga kapatid. Ibang klase reaction din. Una nainggit. Papipigilan mo ba yun? He was the son, Joseph, and sino mga ito? Benjamin. Mga anak yun sa katandaan. Anak ni Raquel. Kaya pagpunta natin sa Jerusalem, huwag din kalimutan, dadaan tayo sa tomb ni Raquel bago makarating sa Bethlehem. Imagine. That's the key. Excitement. Kahit sa lupa yan, tuwa. Kung nakikita ang excitement. Dahil yun po ang susi talaga ng expectant faith. Kaya mo lang kung minsan parang tutok ka na magiging impatient na.
timetable mo ang susunod. Ang susunod yung timetable. Amen? Kahit matagalan yan. Tingnan mo si Abraham at saka si Sarah. Impatient na. 25 years na kami nagantay. Wala pa rin. Nakatanda-tanda na. Nasaan na yung pangako? Kaya doon, bigay si Sarah. Sinabihan si Abraham. Bisa-bisa na ito. I-work out mo kay Hagar. I-work out mo kay Hagar. Lahat ng Diyos. Work out mo kay Hagar. Ito niya, siguro patawad ito. Siguro, through them, nakaroon tayo na sinasabi ng Diyos na promise. For me, si Lord Abraham naman, umuo. Noong ginawa niya, nagalit niya si ano? Bumalik ka rin. Nagalit si Sarah. Parang jelly-jelly na. Di ba? Kita mo, kababae nga naman. Sasabihin, sige, ako susunod, babawiin. Very clear things. Very, very clear. Sige na. Anong ginawa? You know the word that is loaded with meanings. Anong ginawa niya? Ang labas niya, parang si Pharaoh. One time sinabi ni Pharaoh, okay, go! Yung sunod-sunod na yung plagues, di ba? Sunod-sunod na yung salo. Bumigay din. Dahil talagang pinatigas na ng Diyos yung puso niya para makita yung pangirihan ng Panginoon. May long story short, nagalit na yun. Sabi sa kanya, kailangan kapatid. Malamin mo talaga. Kung ang gusto mo, pag-check mo, kay Lord, ma-approve ang siya. Kasi kung walang approval, magulo. So, noong umuo naman si Abraham, dapat na nag-isip siya bilang padre ng pamilya, bakit sunod-sunod ang tatay madam? Ewan ko kung under-desire yun si natin ko. Parang nakasulat sa Biblia. Hindi naman siguro. Malay mo, baka mayroon hindi pa nag-discover. Oo, sumunod. Pero pwede rin, opportunista din si Abraham. Nako! Kung kailan pa ako kumanda, doon pa si Bertie. Doon ang trabaho niya. Kasi kung talaga niya. Bakit sila nagpunta sa Egypt na walang approval si Lord? Walang instruction ng Diyos na pumunta ka doon. So, nag-ituro. So, nung hindi sumunod, nagpunta, ginawa niya yun, nagkanaloko-loko yung plans. Saan ang galing si Hagar? Sa Egypt. Saan natuto si Abraham ang sinungaling? Sa Egypt. Saan ang Egypt? In the Bible, my friends, Egypt has always been a name of sin. It's like compared to sin. Egypt. Pag binanggit mo naman ang salitang Israel, it's equating to Jacob, although Jacob, sila ng Jacob. So Jacob in Hebrew, meaning deceitful, deceptive, sinungaling. Yun yung Jacob, means sinungaling, o deceptive. Kaya nung matinding kasi sinungaling niya, nakakuha siya ng nakapat, na sinungaling din, deceptive. Silapan yung kanyang
yung kanyang angkol. Sabihin sa kanila, kaya kapatid, tiyak, makakakuha ka ng katapat. Ng katapat. Positive or negative, depende kung ano tinalim mo. Amen? So, you can imagine na ano sila eh. Parang nang-iisa, si Jacob, silaban pa lang, mas matindi. So, bakit angel na naman? Pero naman, tuwang-tuwang ang Panginoon Diyos ko. Ngayon, buong puso na nasa kay Dugor ng Espiritu ay matagpaw dahil Panginoon Diyos. Marami natin pinapanalangin. Pinapanalangin natin ang prayer center. Ano pa rin? Fellowship Center. Manila. Specific. Ito na napakabuti kayo kasi hindi na talaga tayo ng nalangin ng prayer mountain. Sa totoo lang. Pero nandiyan. Bakit? Ano ng Diyos? Kailangan natin. So yun ang pinag-write niya. Pero natutuwa si Lord kung ano talaga yung desire ng puso mo. Oh, you keep dreaming. A person who stops dreaming, stops living. Parang hindi ka kami. So you are created by God, nature, na mag-dream talaga. Hindi lang pagtulog, lalo na pag-isip. Pwede natin ba? Kaya gusto ni Lord, hindi lang pagtulog, lalo na pag-isip. Sa meaning of dream, visions. Ano ang meaning ng puso mo? Ano ang inaasam-asam ng iyong espiritu? Naku kapatid, pag na-discover nila one day, the Lord will use you powerfully. Kaya marami tayong mga alternatives. Madalas pag minamangin, may oras na pupuha, may yes, yung mga kahit. They are equally powerful as the one who is standing up in a pulpit, or preaching, or deacon, or whatever. Kasi ang Panginoon nakatingin sa puso. Siwala ng puso. Nasa niyo? So ang Diyos ay nakatingin sa puso, and that is what matters. Tingnan mo, yung choir natin. Noong Saturday, ang dami nag-feedback. Ang boses. Wow! Bakit ngayon na? Hindi talaga, hindi ko lahat. Lumabas, noong Saturday. Kung anong ganun pa, hindi pa siya. Ako nga tuwan-tuwa, sabi ko, This is on the discovery. Get excited, my friends, to discover. Be like a little child. Ang bata mga kapatid natin curious. Sabi ng isang writer, ang niya yung mga tao, minsan, nagpipigilan yung kanilang pagka-genius sapagkat masyadong silang marunong. Ano ang ibig sabihin? Kung masyado ka nang marunong, sabi mo, baka nang gusto alam mo lahat. Hindi totoo yun. So the more you ask questions, the more you are curious, the more discovery you will make in your life. Sino na ang nakakaalam? Yung puso. Ano na ang mga kaibigan sa Kanya. Invest mo sa kingdom ng Lord, sa time, sa talents, sa resources, ano ba?
Spirits. Binhi. Siya mo binhi. Asa nyo? So, binhi. Kung ikaw ay laging devoted sa iyong ginagawa, binhi yun. Lagi kang on time, binhi. Ahead of time, another binhi. Always late, masamang binhi. Mag-aani ka rin yan. Wala. Ang binhi. Wow, and God wants to honor the seeds. You are a bodega of seeds. Already in you, implanted na sa iyo. Ano natin yung mabuti? Ang problema natin, hindi mo kasi nakikita ka. To recognize it. And then, pag ikaw na mismo, you plunge into it, okay ka. Hindi na yung narinig na yun yung boses nyo sa monitor. So, natutuwa ka naman dahil may nag-feedback. Hindi pa mo bola. Totoo. Kita mo, so, there is a miracle therefore itong mga 21st century guys. Can you imagine noong panahon ni Jesus? Pag si Jesus, mag-preach, nandun siya sa dalampasigan. Pupunta siya, while the people were there in the seashore, siya, sasakay ng bangka. At medyo didistansya ng konti. Para yung tubig will be used to let the sound travel better. Panahon ni Jesus yun. Ngayon, namumultiply niya. Notice, di ba? Kapag nalalaman, I do. Actually, sabi na sa preacher, ito ano yung sinasabi niya? Na I'm telling the truth, whoever believes in me will do what I do, and even greater. Sabi na greater. Nakasan mo? Greater things than this shall he do because I want to my Father. So ngayon, tingnan mo, si Jesus, lakad lang ng panahon niya sa Israel. Kayo, nakapunta ng Cebu. Subukan mo papunta doon. Kung hindi ka lumawit ang dila mo niya, layo doon na. Amen? But they were, that's exactly what they were doing. Yung mga unang missionaries dito sa Pilipinas, nag-preach ako sa silang, sa Israel, anniversary. Nakita ko yun sa historical landmark. In 1595, the Franciscans, were the ones administering. Sila yung mga RSKs noon. 1595, centuries ago. And then sumunod yung mga Jesuits, sumunod yung Balik sa Franciscan, sumunod yung mga Diocesan, sumunod. Katagal na nun. Napakatagal na. Pero ang plano ng Diyos para sa iyo, bakit na? Ito, sige niya. Tagalogin natin. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay magagawa ng mga ginagawa ko. Nakinig ka rito sa pagpupunta na ako sa akin. Now we can have thousands or even millions of audience using the microphone, using the sound system, using the automatic 4-phase regulator. Ano ba? Subwoofer. Subwoofer. Sa dictionary ko ano yun? Woof. W-O-O-F. Woof.
Yung pala, yung mga bass, guitar, o yung mga lower sounds, yun pala ang ng Brother Olo. Yung pala ang gusto nun ng subwoofer para magkaroon ng body. Kaya kayo pag kumakanta, patinig. Pumanat yung bass. Yung lupa. Kaya yun. Oh. Pero minsan di ko alam kung yung lupa o yung puso mo. Naranasan ko sa mga kwentong pinagpil sa natin na sobrang lakas na sa ang makalagay puso. Hindi mo alam kung alin nakasin. Kita mo na? So, kahit yung mga facilities nila mga kapatid, nagalitin ni Lord. Para yung mga indifferent sa gawain ng Panginoon, mapapakakalatan. Isuhan. Eh kung gagamitin ng disco o Diyos ko, kung may tataas ang pangalan ng Panginoon, so very big. Gamitin natin lahat para makuha ang kanilang atensyon. So sabihin sa kadali mo, kaya pa din, ang St. John, chapter 14, verse 12, ikaw yan. Walang baka natin natin mag-ibig. So, ako yun. Hindi lang bibiro si Lord kung sinabi niya. Kaya madatingan parang blasphemous. Paano ka makakagawa? Greater than Jesus. O parang hindi maganda pakinggan. You be greater than Jesus. Mabuti na lang, yung word na ito, one verse, sinabi mismo ni Jesus, lalo sa bibig niya. Ikaw mo, greater than what I mean. Because I go to my Father in heaven and send to you the mighty Holy Spirit for power. Power. So yun po ang role ng Holy Spirit sa buhay mo. Pag ikaw ay puspos na ng Holy Spirit yan. Pero may babayaran pa tayo dito. Ang maganda dito sa kumpanya ito, ibinigay na sa akin. Nakabayad tayo ng mga 170. Okay, 170,000. Sa tuwa nila, sige, ubusin na namin para kompleto na kayo. Bakit sinasabi ko yan? Nakasagot dahil ginawa ko sa ministeryo natin. Paulit-ulit pa. Paano ba? Susundan din mga kapatid. So in other words, tinitingnan ni Lord kung ano ang pananginig mo sa buhay. What is it? What is the passion of God? Kapag nandiyan niya, nandiyan na yung puso niya, lahat ng perang kailangan susunod. Hindi na ko yung kumakain sa pagkakalo. Pero lang natingin sa laman ng puso mo o sa laman ng pera mo sa bangko.
Sobrang tansya. Amen! Kasi wala sa mga nasagot sa mga kaibigan ko, kaya ang sabi ko, when I begin to pour the water, it's not only a river, it's some floodgates of power and overwhelming glory. So, glory! We are reminding each other kung ano yung mga promises ni Lord. Amen? O sabi niya, huwag mo kaliligtaan ang fellowshipping 10:25 ng Hebrews. Kung fellowshipping na ganito, pati ulit kung kailangan kalagkalin mo yung masama mo sa bahay, gawin mo na. Hindi mo, wala pa si Tutor ko yung Father. Correct. Oo, Hebrews 25. Okay, 1, 2, 3, lakas. Not forsaking the assembling of ourselves together, as in the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approach. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pag-iipon, gaya ng ginawa ng ilan, kung hindi palakasin ang loob ng isa-isa, lalo na ngayon ang hindi na namin nalalaman na ang pagdating ng Panginoon. So, ini-equip na tayo ni Lord. Amen. Lahat ng kailangan. Sana, para ma-fulfill mo ang assignment mo. Okay, tuloy natin yung ating team song. My assignment is not my decision, but my discovery. Ikaw lang at si Lord ang nakakala. Di ba nga na, meron kang dial tone, straight. Si Lord ang nakakala. At kahit sarap mga kapatid, ito kasi. Bakit ito kasi? Ito kasi. Okay. Jeremiah chapter 1 verse. Saan natin verse 3. Ang mga patunayan ko yung mga kapatid na nasa iyo na. Again sa verse 4. Ayan. Okay. Lakas. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you, and I ordained you to the nations. Hiniling na kita, bago pa pinaghilig upang maging propeta sa lahat ng bansa. So, huwag yung isipin na si Jeremiah na yan. Address sa iyo. Kaya napakahanawang pala ng assignment na inibigay sa Lord. Amen. Nakita. Kaya tayo nakakarang ito. Kaya tinututukan natin dahil in the process, the Holy Spirit will teach you and me. He is the best mentor kung ano talaga ang kalooban ng Diyos para sa iyo. At sabihin ko ng ulit-ulitin, magsikap kayo, umuso kayo. Kung hindi pa kumikilo sa biyaya ng Lord. So ikaw ang mag-decide, mga kapatid ito. Sige, verse 6. Okay, lakas. Then said I, Lord God, behold, I can speak, for I am you. Sinabi mo naman, Yahweh, hindi ko ako marunong magsalita. Ako. Pagkalusok si Jeremiah, bata pa raw siya, hindi pa raw siya marunong magsalita. Hindi pa ako marunong kumanta. Nag-aaral muna. Pero nakakapanda ko ng dalawang mata. Kahit hindi pa tumama, okay lang. Palusok ni Jeremiah,
Hindi, huwag na. Basta ako nag-i-enjoy lang, okay lang. Just to discover na grabe pala ang plano ng Diyos sa buhay mo. You can do infinitely greater things that you have ever imagined. Kaya huwag kang kontento sa tama na. Yan lang. Hindi nyo. Kasi overwhelming ito. Sige, tuloy sa step. Okay, 1, 2, 3, last. Do not be afraid. Verse 7, 1. But the Lord said to me, do not say, I am a youth, for you shall go to all to whom I send you. And I recommend you, you shall speak. Hello. Subalit sinabi niya sa akin, huwag mong sabihin, bata ka. Sinusuko kita, kaya pumayo ka. Ipahayag mo sa lahat ng aking iutos sa iyo. So, para sinabi mo, ang iyong sabihin, wala ka pa-operating. Wala ka sa loob. Ang sabihin, baka ka, pag-uwi ka pa lang. Wala ka pang-experience. Sinusunod kita upang humayo ka. Ipahayag mo sa lahat ng aking iuutos sa iyo. Okay ako, direct line. Sabihin ko sa iyo. Ilabutan mo yan, kapatid. Kasi ako po, tagapulit lang naman ako ng salita ng Diyos. Pero ang president sa iyo. Depende sa iyo. Depende sa iyo. Depende sa'yo. Depende sa iyo. So, anong ginagawa nila? Nakakantay siya sa iyo. Pero kung siya ang matatanong, pinipwede ko na, kompleto ka na. Yung puso mo lang kailangan ko. Ay pag-available ka. Get ready. I will make you super able to do it. Super able. Sige mo, super able. Super able. Super able to do what you are supposed to do. Dahil iniutos ni Lord. Sa ating mga mata, ang ating mga puso. Dahil walang wasted words to be good. Nakaka-encourage mo. Hindi mo kayo mag-accuse sa mga Diyos. So, sabi ng secular writer, an artist by the name of Pablo Picasso, sabi niya, everything you can imagine is a dream. Baka natin. Everything you can imagine is a dream. Kasi yung iba sa atin, develop na. Hindi pa naman, hindi masyadong ginagamit. Kaya depende sa'yo. O, if you can imagine, everything is in everything. So, if you can imagine na pala, nandun mo na sa entablado, nag-praise, kumakanta, kung ano in-imagine mo, yun ang mangyayari sa iyo. Ay nagkakaisa tayo sa pag-imagine. Diba? Kung yun ano. Hindi po. Mas tayo na. Ano na yun? Nasa yun. I cannot imagine for you. You imagine for yourself. Amen? Oh, it's very powerful po yun. Kaya hold your head high. Very excited. Oh. Yan mo, praise ko natin. Excited na. Tayo dahil Jordan, Russia, Congo, mga halito yun. Yung warrior ng angels that will deliver. Hallelujah. Punta natin natin yung tungkol sa neurons. Just to show you a little bit.
ha? Makikita mo yung kung anong klaseng brain meron na. Ito. 1, 2, 3. Breathe. The human brain is the most complex organ in the known universe. While it weighs less than 3 pounds only, it contains an amazingly intricate collection of nerves with more than 30 billion special cells known as neurons. In addition, there are another 250 billion glial cells that facilitate communication between neurons. Incredibly, every one of the 30 billion neurons are connected to other neurons in a staggering degree of complicated connections. Ngayon, ikikita mo naman din kung bakit ang sabi ng Bible, you are fearfully and wonderfully made. Walang magagawa ang natin in comparison ng buong New York City with its complicated electrical wires pagdating sa utak mo, sa brain mo, yun mo yan. Ha? Okay, o diba? Ligaya. Kala ko sa'yo. 1, 2, 3, good. Every neuron is connected directly with more than 50,000 other neurons, allowing instantaneous transfer of messages across your brain. In less than 1 second, your brain can calculate the trajectory of a football thrown at 30 miles an hour toward you without warning. In a moment, your brain calculates your position, the ball's ultimate trajectory, and sends detailed electronic messages to the muscles in your arms, in your legs, at more than 300 miles a second to move you into position to catch the ball. Puri natin. Billions of cells. Kaya kung ikaw ay naninigarilyo, inom ka ng alam, yung mga neurons, yung mga glial cells na, kung yun, maraming mga brain cells, di ba? Nurse, sabi, billions of brain cells. Isang tatay mo, isang inom, ako, billions of cells are assisted. Kung bawasakin ang tempo, balik mo tayo sa akin. Nauna natin kanina. Yeah. Sino ba? 30 billion special cells known as neurons. Lalo na yung mga nag-operate ng mga doktor, yung specialista ng mga doktor sa brain surgery. When they notice. And they're very delicate. Delicate yan. Katuloy yan. Yung puso mo, yung baka, pag inoperahan, heart transplant, yung puso mo, ganito kalaki, lalabas. Titingnan. Pero humihinga ka rin. Yung mga tubo nakakonect, para buhay ka. At kunting mapatitan ka, tapos ka. Amen? In addition, there are another 250 billion, not million, billion glial cells that facilitate communication between neurons. Kaya kailangan mo mabuti yung utak, yung puso, yung kidney, yung pancreas, yung spleen, everything. Subukan ng Diyos mo. Okay. Perhaps, despite hundreds of billions of dollars and 50 years of advanced research by computer scientists, there are no computer systems on the planet that can equal this marvelous instantaneous football. When we carefully consider the evidence, I believe that any fair-minded observer will conclude that our universe and all life was designed by God exactly as revealed in the Bible. Hindi wala pa magiging accidental.
rin ang tao raw nila nag-gold daw mula sa unggoy. Eh, baka siya ang unggoy. Pero naman masalita ka naman. Evolution. Or came from nothing. Hindi po. Mamamangka ka talaga kapatid kung ano ang plano ng Diyos para sa'yo. Pag ito nakita mo, anong talaga ang sophisticated na tamang-tamang natin. Siya ang Panginoong Diyos na makagagawa ng napakatindi sa buhay. Dahil siya mismo ang offer niya. Napakabuti na natin. Ngayon, ito naman, sa mga preachers naman, ito po ang ating mga konting footnote on the ancient antiquity of the orator of the Roman Empire, Cicero. Ito na natin mga kapatid, because this can be very effective. Pagdating sa preaching, kasi ito sa one of the ways you can improve. 1 to 3 task. Without effective delivery, the speech of the highest mental capacity can be held in no esteem. While one of the moderate abilities, with this qualification, may surpass even those of the highest type. So in other words, tayo mga preachers, napakagawang mag-preach tayo, mag-practice. Ito si Cicero na ito bulol yan Mga kapatid, most of the most powerful orators and speakers were actually effective. May talo, ang nila, at wala talagang future kumbaga. Pero dahil sa tiyaga, siguro sa tiyaga, dahil sa tiyaga, dahil sa mga practice, nag-bloom yung kanyang talents. Hindi ko sinasabi na ito lang ang pasihan natin. Because kahit anong ganda ng pronunciation mo, ng speaking natural abilities you have, without the grace of the Lord, hindi mo ito. Amen. So, kita niya, saan ang giftings na binigay sa atin? Saan ka inanoy ng Panginoon? Siguro discover mo na. Pwede ako mag-practice sa area niya. Gusto mo maging pianist? O siyempre, mag-practice ka. Guitar, the same. May na-interview ako brother Raul. Diyan sa Brookside Hotel. Yung pianist ko. Alam mo na Father Archie. Ang pinakamahirap sa lahat ng musical instrument ng pag-aaral ko is the Bible. Sabi ko, okay, you said it. So, one day sabi ko, pumunta ka dito sa Pertax, o sa Quezon City Circle. Para yung gusto mag-viewing, maturuan mo. Bakit ka na? Kasi niya, ang violin, walang precise note. Kagaya nito. Ito, may nota. Precise. May paso natin, tita ka ganun din, nadalaw. Rondalla, ganun din. Ay pagdating sa viewing, wala. Bahala ka na. Pero yung mga na-train na, kasi ka. Tama talaga. Nakapigil pa So, yung violin, nakakala mo ang trumpet. Kasi ang trumpet, depende sa ihip mo. Nag-umpisa ko ng trumpet, parang musina. Parang kasi I'm very good at that, not at all. Pero pag nakita sa TV, nahawa ko na. Parang mo, ang galing. Siya ang shape lang yan. At karamihan yan, parang, ano tawag dito, parang props. Don't be afraid to look fun sa mga. Ayaw mo ba natutuwa sa'yo? Ang ibang tao, minsan nagtatawa ng kante. Salamat ka, natutuwa sila. Amen? Oo. Basta kung seryoso, nakapakan yung
tumihayap mo. Ayaw mo yun. Tulad mo kasi kaysa magalit siya. Amen? Natumpa ka na nga, magagalit ka pa. Ito lang, mama ko. Amen? Meron na akong kapatid dyan sa convento, Singaporean, Franciscan. Mahilig ko sa walang puro. Mahilig ko ng puro. Kung upuan pa, medyo relax ka naman. Oo. Eh yun, sige ka rocking niya. Eh hindi naman rocking check. Natumpa ka yun. Okay na ako na ulo. Mataas ang paa. Eh lahat kami mga pare, natawanan. Nagalit. What do you expect us to cry because we fell down? Di ba automatic yun? Natatawa ka. Oo, pwede siya nakipon. Eh ano ba ang gagawin ko? Nakatihaya ka na dyan. Nakatakas ang bako. Eh di ba sa little freedom also to laugh? Amen? Oo, pero grabe talaga. Nakatakas ang bako. Ikaw man ang makakita ko. Pag hindi ka natawa, ayaw ko. Yun ang nangyari. Expression. Oo, pero kung pikon ka, ha? Siya yung pikon. Pikon. Pag pikon, hindi malayo ang nararamdaman mo. Kapatid, pag pikon. Pero kung, halimbawa may natawa, may tumawa ka rin, hindi dalawa na rin. Amen? Ang daming katatawa ng mga kapatid, sigawain ng Panginoon Diyos kung wala ka. Pag ang Holy Spirit nasa iyo na, akala mo umuhog ka na, akala mo umuhog ka na, yung talaga, hindi mga biro. Narin siya. Sobrang iyak. At ano ang nangyayari sa iyo? May kita mo. Holy Spirit, nakasama sa iyo. Entertainer. Yan ang meaning ng Holy Spirit. Entertainer. Amen? I-entertain ka. Sa sobrang pagkaseryoso mo, akala mo gumuho na ang buhay mo. Akala mo iniwan ka na. Akala mo nag-goodbye na lahat sa iyo. Eh, sabi ng Lord na, maiwan ang lahat. Iwanan ka ng lahat. Ako na rito. Kaibigan kita. Amen! And God is the source of all blessings. And a lot of sense of humor. At gusto ni Lord, ikaw ay tawa ng tawa. Ang 1, 2, 3, tawa. Practice mo tayo dito para tumawa ka. Pero kung gusto ni Lord, practice tayo mo na yun. Na ikaw ay natutuwa, nakakalap natin. Mas marami kang magagawa sa buhay. Pagkakainin natin yung buhay. Amen? Oo. Kaya sabi ko, ng 17:22 ng Proverbs, ang sabi niya, a very hard, sabi ko, Very hard. do it good, like medicine. Like medicine. But a broken spirit, But a broken spirit dries the bones. dries the bones. Kasi parang Christian yun. Mga ganyan. You read that? Okay, 1, 2, 3, ganda. Last, the most exciting phrase you hear in silence. The one that heralds new discoveries is not your Rita, but rather God's plan. Diba? Kapag ikaw ay masayahin, ang dami mong ma-discover na hindi mo akalain, ipapakita sa iyo ng Holy Spirit kung ikaw, as the opposite attitude, na lagi kang pumuti, lagi kang galit, lagi kang wala sa mood. Gusto ba natin mga kapatid? So, ibig sabihin pala, yung revelation ng Holy Spirit ay lalo yung makikita sa iyo kung hindi mo sukat akalain o ikaw ay malakas ng sense of humor. Amen? True for science, true for business, true for any other endeavor. Ito naman ang Holy Spirit. Walang kaluluwa ba? Gusto, lagi kang masaya. Lagi kang nagagala. Lagi kang maganda. Lagi kang nagpapasalamat sa kanyang bumbuhay. Lagi kang bumbuhay sa kanyang Salamat, Lord. Gusto mo trying hard ka. Kaya pala mayroon kasabihan sa Chinese proverb, a sales lady must always have a ready-made smile. Para sa tindahan ka. Kailangan pa lang, yung smile mo, pinractice mo na kagabi.
Kahit yung mamumutang, anyways, lalo daw aasenso yung business. Kaysa naman yung lagi ka napubuti. Pero pag nag-aasya tayo, pag may gawain, yung mga gifted sa inyo, ang pangibig, yun ang assignment mo. In a matter of 2 minutes, your smile will determine kung tatagal yan ng 1 hour, 2 hours sa gawain ng Panginoon. Pero dahil nakikita, hindi ka mo magkakaroon. Ngayon, nung kataon, Father, wala ako sa mood. Pagpasok ng mga bisita. Hindi. Ito pa yung nakareserve niya. Tuka ko. In less than a second, yes. Amen? So sabihin ko na yung practice na. Para na sundalo yan. Kaya mag-practice tayo. Para pagdating ng gera, actual, sanay ka na. Susunod yung mga kapatid. So, you have to master your art. Know your job. Know your assignment in detail. Yung mga coordinators natin, alam niya. Pag hindi dumating ang preacher, siya preacher. Coordinator. Pag hindi dumating ang wife, siya kakata. Pag hindi dumating yung mga na-solicit o nag-donate, pulsa niya. Ang nakakakan, ginagawa ng parang ng Diyos. Alam naman pagkatiwalaan tayo ng sound system nito kung hindi mo na nag-ready ko. Kaya ko tugma-tugma na. Eh wala tayong maglalagay. Saan ka ginalagyan? Iiwanan ko siya. Diyos ko kami ng kahit. Kaya nalihas natin yun para tingin mo yung sandals ng mga Israelites doon sa ilang yung bubulbo. 40 years is fine. Yung bubulbo. Nakakabang. Kaya siguro kahit akal ng akal yung mga tao. Kaya pa rin siguro, hindi kayo nag-wait. Napakaraming ways. So, sobrang dami, kumain sila hanggang lumabas sa ilog. Recorded yan. Nagulgat sila, sabi ng Bible. And they almost ate like a gluttonous ravager. Sumobra yung kain. Lumabas sa ilog. So, ang daming namarami naging plague through. Walang tubig. Sabi ni Moses, pinampas yung bato. Sabi ng God, sabi ni Lord kay Moses, Lord, speak to the rock. Kaya ano salita? Siguro ni Moses, ako, masalita. Sa bato, mahirap na ako sa ng tao. Bato ba? Maybe you never thought of that. So pinampas niya. Nagalit eh. Napikon! Yung grabe si Lord. Yung gusto pa rin.
Kita mo lang, papasahin mo lang kaya ginagawa. Malulunod ka sa mga promises na super. Kaya sa mga anak, dilid-dilid. Ang salita ng araw at gabi. Huwag mo gulo ba yan? Huwag papagod. Upang ang bawat hakbang ng iyong bahay, ang plano ng iyong puso ng iyong espiritu ay maging matagumpay. Paano kung sasawa dyan, kapatid? Siguro yung tingin mo, kung letra por letra ka, pwede ba? Pero kung espiritu, ang habol mo ako. Kaya Jesus said, my words, they are spirit and they are life. Kaya mga radio, yung dikit-dikit ng nakita ni Moses, like an example of how the Hebrew words were. Nakikita ba niyo yan? Ito kung nasa taas, walang punctuation. Dire-diretso. To understand this sentence, we break it up with appropriate spaces. Read. The Bible was written in Hebrew without punctuation marks. Kumbaga, ganito ang sinasabi. In Hebrew language, isang flash lang nakita na ni Moses. Yung buong Torah. Ano Torah? Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, the book of Numbers. Sabi mo rin yun, without the grace of God. Sino yun? So, basahin natin lakas. There is a curious tradition in the writings of the ancient Jewish sages who claim that Moses first saw the Hebrew letters of the Torah revealed in his vision on Mount Sinai as a continuous sequence without spaces between letters, composed of letters with black fire, appearing above the background of white fire. The sages wrote that Moses wrote these divinely revealed letters, one by one, in the 5 books of the law, the Torah, as recorded God's commands to Israel. At ang sa tingin ko, doon din kay Saul, ganun din. Remember si Saul? Si Saul, nagiging Paul, ganun din ang revelations. Kaya lang, siya ay tumira din sa Arabia for about 3 years. Ang mabuo niya, masusulat ko. Ngayon, tayo meron dito, makakasingin ko yung kahit nga pa sa akin. O, pinagpalat tayo. Kaya gagawin natin travel sa Israel. Ito po ay direct contribution to the nation of Israel. Ihanda mo na yung tutuluyan mo. Bakit? Tutulungan natin ang mga Jew. Para tayo naman pinagpala. Pagpalanin natin sila sa material. I did not know this. The first time I went to Israel, ngayon mas matindi. Lalo na tayo mapapalala yun. Because they that love Jerusalem shall indeed prosper. Yan. So I pray to God na kapatid na itong munting pinag-aaral natin as we study the Word of God will give you excitement. Na talagang ang Diyos, pag nagsabi na yun, sundin na you have all the capabilities to do it. You are ready. Give me everything. So, nasa akin na. Nasa akin na. So, five hands here. Nasa mga akin. Everything. Okay na yun. Have everything and pray for this. So already believe. Merely awaiting with my recognition of it. Huwag ka nang compare kanina. Dahil as far as God sees you, unique ka, special ka. Walang kaparehong ng tao sa buong mundo. So pag sinabi ng Diyos, sinabi niya na talagang equip ka na. All he needs is your heart. That's it.
Kaya gagawin po natin. Gawin natin. Yes, Ano yung akin? Sorry. you are fully loaded with wisdom. Kaya ikaw yung kamay sa inyo. So, I'm fully loaded I'm fully loaded with wisdom with wisdom to to fulfill fulfill my assignment my assignment in the vineyard of the in Lord. the vineyard of the I Lord. am fully equipped. I'm truly equipped. I have everything I have everything it takes it takes to fulfill to fulfill this the God-given the God-given assignment assignment in my life. in my life. Thank you, Lord, Thank you, for Lord, making me make me super able super able to do to do what I'm supposed to do what I'm supposed to in do your kingdom. in your kingdom. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Amen. Amen. Stay high. Taas po natin ang inyong mga pangalan. Pasensya na. Yes. Let us pray. Heavenly Father, Heavenly Father, in the name of in Jesus, the name of Jesus, by the power of the Holy by Spirit, the power of the Holy Spirit, I thank the Lord I thank you, Lord, how fearfully how fearfully and wonderfully and wonderfully you made me. you made me. Thank you, Father, Thank you, Father, for the mighty Holy Spirit. for my Holy Spirit. Thank you, Lord, Thank you, Lord, for the signs and for the wonders signs and wonders you have already written you have already written in your word. in your word. And I thank you And I thank you that you will use me mightily that you will use me mightily for your purposes. for your purpose. To realize To realize my dreams my dreams of the fact are na lahat ng panaginip lahat ng panaginip ko dahil inyong sinabi, dahil yung sinabi napakalawak napakalawa ng aanihin, nakaraan napakarami, napakarami napakarami ng aanihin. napakarami na And thank you, Lord. and thank you, Lord, Ginawa mo ako, ginawa mo ako harvester harvester ng aanihin. mga And thank you, Father, and thank you, Father, for the divine capability for the divine capability you have already given. you have already given. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo.